nais iparating ng salita ng Diyos. Ang hindi po nakakaintindi kasi ng salita ng Diyos yung mga tao hindi pinasisiyan ng Banal na Espiritu. Kaya nga napakalaga. At dyan din mo po nagmumula yung pagpapala ng Diyos pag nasa iyong ano. Kaya nga sabi ko po, kapag may unity, may anointing, may blessing. Ang anointing po doon, ang Holy Spirit, ang kumikilos sa nagkakaisa. At pag nandoon ang Holy Spirit, nandoon ang pagpapala ng Diyos. Amen. Yun po ang malaga. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, Corinto, 2 Corinto chapter 8, verse 9. Verse 9. Siya sila mo kay Ilan. 8, 9. Tanungin niyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa Kristo ng bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ibig sabihin, mayaman ang ating Diyos. Amen. Pero sa kanyang kayamanan, sabi nga, siya'y nagpakadukha para tayo ang maging mayaman. Amen. Kaya nga, sa buhay natin, sabi ko nga, dapat nararanasan mo yung biyaya ng Diyos araw-araw. Amen. Ito yun. Sabi nga ni Job sa kanyang asawa, yung sinabi sa kanya ng asawa, at hindi mo pasumpain yung Diyos mo para mamatay ka na. Ano ba sabi ni Job? Malino yung sinabi niya, kailan ka lang ba mo papasalamat kung meron ka? Ibig sabihin, may matanggap ka mang pagpapala ngayon o wala, pasalamat ka. Amen. Kasi pinagpapala ka. Amen. Sa buhay niya pinagkaroon sa iyo. Dapat mag-enjoy ka, hindi yung buhay. Pagising mo pa lang sa umaga, blessing na yun. Yung 24, yung binantayan ka ni Lord ng habang natutulog ka, blessing na ni Lord Blessing yun. na po yun. Yung Kaya pagsikat ng araw, pagmulat mo ganyan, maliwanag pa rin. Eh, ang hirap, hindi mo na maimulat yung mata mo, madilim mo nakikita mo at wala ka ng katabi. Sabihin mo, Lord, buhay pa ba ako? Pero alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon kasi, nasusukat yan sa buhay na ipinagkakalob sa iyo. Kasi doon sa bagong langit, bagong lupa, sabi nga sa Isaias na pinakita doon, yung nagtatamasa ng mahabang buhay, yun ang pinagpapalang Diyos, kinalugdan ng Diyos. Pero yung umiiksi ang buhay, hindi kinalugdan ng Diyos, bakit nagtamasa? Kaya yung po ang natin. Kaya meron po akong sinisira ng Word of God. Nasa doon po sa irigasyon, nakahiga na lang po yun. Inilabas po sa ospital dati yun, inayawan ng doktor. Pinatanggap sa Panginoon ni Pastor King. Purihin ng Panginoon, palagi na siya namabibilis na doon lumakas. Alam niyo po, may kapansanan yun. Tuwing atin ng church yung naglalakad magmula sa irigasyon hanggang doon. Ganun niya talaga na nakilala si Lord, ano po. Pinahalagahan niya Talaga pong ano. Opo. Number 1 po. Kaya nga po, ngayon, matanda na siya. Matanda na, nakaratay na lang po siya. Pero nagpapasalamat na rin sa Panginoon kasi palagi po namin sinisira ng walang bedroom. Kapag titignan nyo, kahit masakit yung katawan niya, pilit nyo nakatayo. Pag nakapakinig na rin sa itahan niya, maganda yung pakiramdam. Kaya nga sabi ko, talagang pinagpapala po ng isang taong nagbibigay oras sa gawa niya. Amen. Amen. Sabi po, kinuha niya ang ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng kanyang katuwiran at maging matuwid sa Diyos. 2 Corinthians chapter 5:21, nakalagay po yan. Kaya nga po, kinuha na ng Diyos sa atin yung ating mga kasalanan. Amen. Pagligtas po tayo, nobody's perfect, sabi nga, wala namang perfecto. Pero pag nagkamali ka, magpakabanal ka sa harapan ng Diyos, humingi ka, agad na tawan. Huwag din akong hayaan lumubog yung araw bago yung paisipin yung lumubog sa Panginoon. Kailangan, hindi sinasadya pagkakasala, humingi na tayo ng tawan. Maganda po yung banal. Bakit yung banal? Kasi hindi nagkakasakit. Bago matulog po, ano. Opo. Tingnan niyo po, pag kayo may tamang ugnayan sa Diyos, palagi kayo nananalangin, palagi niyo ipinapangayan sa salita ng Diyos na inyong nababasa, napapakinggan, subukan niyo pong gamitin. Ipatong niyo yung kamay niyo sa may sakit. Gagaling sa pangalan ni Jesus.
In Jesus' name. Yun ang pangako ng Diyos. Bunga ng pananampalataya po yun. Nakalagay po yan sa John 14. Sabi nga po doon, ang sino mang nananampalataya sa Kanya, sabi niya, makakagawa ng mga ginagawa niya at hindi pa rin. Ibig sabihin, kayang gawin niya. Gaya rin po natin gawin. Sabi niya po rito, si Kristo ay namuhay ng walang kasalanan dahil dito siya lamang ang tanging makapagbabayad ng parusa ng ating mga kasalanan at pamagitan sa atin sa Diyos Ama. Ibig sabihin, siya lang po yung walang kasalanan, taong walang kasalanan. Kaya siya lang po yung may karapatang magbayad sa ating mga kasalanan na nagawa. Amen. Sir, meron tayo dito po isang design ka. Mabul ka pa. Nakita ko po yun, pati nga po lumabas po pala rin. Nakita daw atin po hindi. Sabi niya po rito, dahil dito, ang ating kaligtasan ay batay sa ginawa ni Kristo sa krus para sa atin at hindi dahil sa kung ano ang ginawa natin para sa Kanya. Ang kaligtasan po natin, ito po yung batay sa ginawa ni Kristo sa krus. Hindi po yung ginagawa ko para sa Kanya. Karamihan po kasi, gumagawa ka para sa Diyos, pero hindi ka pa palaligtas. Bakit? Hindi mo pa naiintindihan yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na ikaw ay tinubos niya sa kasalanan. Amen. Kaya po, minsan lang ginawa ni Kristo yun, ha? Wala nang ulit. Baka makita ko kayo, nagpipinitensya kayo dyan. Yung mga Lalaki. yung mahal na araw. Opo, mahal na araw. Iniinsulto po nila ang Diyos. Kaya nga naman po. Kasi sabi ng Panginoon, tapos na naganap mo. Hindi na kailangan. Minsan Hindi lang, po nila alam yung ginagawa minsan nila. lang inialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa akin. May 7 palabra din po ba sa kapilya? Shitty palabra. 7 last words. 7 last word po. Meron po. Meron din Shitty palabra pa rin sa kanya. Sa ano po, sa kapilya. Hindi ano po, shady to sir. Parang Huling pitong wika. Sa ano po? parang Spanish po natin si Palabras na sir. Oo, shitty palabra. Palabra de honor. Palabra. Parang gano'n, 7 palabra. Oh, ito po yung ano. Ito ay tatlong katotohanan. Si Jesus ang solusyon ng Diyos. Amen. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po yung Roma 6:23. Ano po? Yun yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito po yun. Kaya nga si Kristo ang solusyon. Sabi niya, sino si Jesu Kristo? Sino nga ba si Jesu Kristo? Mas maganda, malaman natin. Ang nag-iisang anak ng Diyos. Nag-iisa lang po siya na anak ng Diyos. Si Jesu Kristo. O, tatanungin ko po kayo, si Kristo po ba ay Diyos? Isang anak. Anak ng Diyos. Tag-isang anak ng Diyos. Kaya nga po, tinatanong ko po kayo, si Jesu Kristo po ba ay Diyos? Opo, gadasan. Oo. Opo, Diyos. Kasi anak ng Diyos eh. Opo. Kayo naman po, yung manok ba, maniniwala pa ba kayo, yung anak niyan, aso? Hindi, manok din. Tama? Kaya nga anak ng Diyos ay Diyos. Opo. Hindi yung pwedeng sabihin tao lang. Wala nakalagay sa Biblia nun. Nagkatawang tao, maniwala na ako. Amen. Siya ang tanging paraan upang tanggapin natin ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Sa pamagitan lamang niya natin tatanggapin ang kaloob ng Diyos dahil siya lamang ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Siya'y namatay sa krus. Ibig sabihin, siya lang po ang daan ng kaligtasan Amen. patungo sa Diyos. Amen. Kasi, alam niyo po, mas mahalaga ang pakinggan minsan ng anak. Nakukuha niyo po ba? Pansinin niyo po. Sa mag-asawa, minsan mas close yung mag-ina o yung mag-ama. Tama po. Opo. Pag nakikita mo yung kalagayan ng anak mo na may pangailangan, tinatanong mo siya. Gusto mo matulungan yung pangailangan ng anak mo. Pag nakita mong hindi maganda yung kalagayan, malungkot siya, kinakausap mo siya, inaalin mo siya. Sa kain tayo sa labas. Ay yung anak ko po nga, purihin ng Panginoon. Ang isang may taas dahil nagkaroon siya ng award.
Ngayon, sabi ko, so, 7-Eleven tayo dyan. Ayaw na sa Jollibee, sa 7-Eleven tayo po. Kaya nga natutuwa ako kasi napakabuti ng Diyos. Dahil doon sa mga panalangin, dahil doon sa mga palagi ko pong sinasama yung dati sa ano, no, kasi busy po siya ngayon kasi magbabakasyon. Sabi nga ng teacher ko niyo kung pabayaan na maka-absent yung anak niyo kasi meron yan. Opo. Kaya kailangan po magkaroon ng pagawa ng assignment. Ngayon, palagi ko po siya sinasama doon sa Bible study. At tawag na nga po sa kanya ni Pastor King, Pastor. Babae po. Opo. Pag meron po kami cell group na ganyan ng Bible study, palagi ko po siyang assistant. Pag sinabi ko kung anong bubuklatin niya, bubasahin mo niya. Siya babasa ko na. Tapos susunod. Ganun lang po ang ginagawa namin. Pero purihin ang Panginoon sapagkat napakabuti po ng Diyos. Kaya nga po dito, ang Diyos ang dahilan ng kabayaran ng ating mga kasalanan, ang ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tandaan niyo po, binayaran na yung kasalanan natin. Kailangan po ba tayo magkasala? Hindi na. Pag nagkasala kayo, sisipo ko kayo. Step 3, sabi nga, inaalok ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus. Ibig sabihin, nung namatay si Kristo, inaalok niya na ang kaligtasan para sa lahat. Dahil ang tao po kasi bulag sa katotohanan. Kaya Binabaliwala po nila yung inaalok ng Diyos na kaligtasan. Tignan niyo po, ang tingin lang nila sa kaligtasan, ang akala po nila, pag ginawa nila yung ginawa ni Kristo, nababawasan yung kasalanan nila. Nakuha niyo po ba? Ba't mo ginagawa yan? Para mabawasan yung kasalanan ko, mahabag sa akin ang Diyos. Bakit? Pagkatapos nyo, tinatigdagan niya ko. Kinuha ni Lord yung kasalanan natin eh. Oo nga Kaya po. hindi nila dapat gawin Kaya yung hindi ginagawa. dapat gawin yung bagay na ginagawa nila na akala nila binabawasan na yung kasalanan. Hindi. Number 1 po, ang sabi sa 1 John chapter 1 verse 9. Kapag ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos na magpapatawad. Amen. Binawasan ba kasalanan mo? Hindi, Tinanggal na, tinanggal. tinatawad ka na. Kaya wala pong pagbabawas ng kasalanan. Yung nagbabawas po ng kasalanan, ibig sabihin, ini-enjoy niya yung kasalanan, babawasan niya, dadagdagan. Babawasan na. Kasi wala na siya mapaglagyan. Titira pa iba. Oo, nagtitira pa. Kaya ganun po yun. Sabi nga dito sa sa Panginoong Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos na ikaligtas ng tao. Amen. Amen. Nakalagay po yan sa Gawa chapter 4 verse 12. Kaya nga sabi ko, dapat meron po kayong notebook, meron kayong papel para na isusulat nyo. Next week po. Pag ganun po yung ginawa natin, pagbubulayan pa po natin. Alam niyo po ba si Apostol Pablo yung nagturo? Natuwa siya eh. Bakit? Kasi yung mga itinuro niya salita ng Diyos, pinahalaga ng mga nakinig. Katapos itinuro, pinagbubulayan pa nila para makita nilang totoo nga yung nakasaad sa salita ng Diyos. Sabi ko nga po, karapatan ng nakikinig na siya sa atin ang kanyang pinapakinggan. At karapatan ng nagtuturo na pag-aralan ang kanyang itinuturo. Para wala pong ma-misinterpret doon sa mga pag-share at pagkakaintindi. Kaya ngayon po ang mahalaga. Amen. Sabi nga, ano ang dapat itugon natin dito? Upang tanggapin ang buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Inutusan tayo ng Diyos na magsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, dito po natin naranasan humingi ng tawad nung napakinggan natin ang salita ng Diyos. Sumampalataya po tayo. Ano po? Tandaan niyo po, ang pagsisisi ay simula ng pagbabalik loob sa Diyos. Amen. Amen. Hindi po pagsisisi, pagdadalang hati. Iba po yun. Huwag po kayo nagsisisi kasi nahuli kayo sa kasalanan nyo. Pagsisi po kayo dahil na inaamin yung kayo'y makasalanan. Amen. Hindi po sa ilong lumalabas sa bibig. Sabi nga, pag nagsisi, sa bibig lumalabas, hindi sa ilong. Amen. Sabi nga,
Tuloy po natin. Ang sino mang gumagawa nito, siyang tatanggap ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, buhay na may pakikisama sa Diyos, simula ng buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Amen. Ibig sabihin, kapag hiningi mo yung kapatawaran sa Panginoon, nagsisis ka sa iyong mga kasalanan, nanampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay dahil sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay upang ipakita na ikaw ay muling bubuhayin sa muling pagkabuhay. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kaligtasan, yung buhay na kasama ang Diyos. Ito na po yung buhay na kasama ang Diyos. Amen. Amen. Napakalaga. May tanong po rito. Pwede po kang sagutin natin. Amen. Unang tanong. Nais mo bang, sabi nga rito, yung sinabi po nung nakaraan, nais mo bang isuko ang iyong buhay at magsimulang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ngayon? Amen. Yan. Kadalasan po, ang akala po natin pagsuko, minsan lang, hindi. Kung nagkakasala ka, dapat sumuko ka sa Panginoon. Taas kamay. Tama? Amen. Pero ang pagtaas sa kamay sa Panginoon, pagsasabi ng ikaw ay isang matagumpay. Na pagtagumpay mo ng kasalanan. Amen. Handa ka bang buksan ang iyong puso at tanggapin siya? Sabi nga dito, tinanggap na natin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Handa ka bang talikuran ang iyong mga kasalanan at sundin siya habang ikaw ay nabubuhay? Yun po ang mahalaga. Handa po ba tayo? Amen. Kaya iwasan po natin magkasala sa pamagitan ng ating mga napapakinggan na hindi tamang mga salita, sa ating mga naisasabi na nakakasakit sa atin ng damdamin sa ating kapwa. Iwasan po natin yan. Dapat ayaw ng Diyos po yan. Tandaan nyo po, hindi nakakapagparumi sa paningin ng Diyos sa tao yung pumapasok sa bibig na tumutuloy sa tiyan. Sapagat ito'y dinudumi. Dinudumi din. Nakakapagparumi sa paningin ng Diyos sa tao yung nanggagaling sa loob na lumalabas sa bibig. Sa puso kasi nang gagaling. Sapagkat ang puso po, dito po, ito po ang puso, ang tahanan ng Espiritu. Dapat, kung nasa iyo ang Holy Spirit, dapat pag-ibig ang lumalabas dyan. Amen. Amen. Dito po tayo sa ano. Dito po natin. Kunting panahon na lamang, matatapos na tayo. Amen. Ito po, para maunawaan natin yung about dito sa ginagawa nating cell group. Kasi napakalaga po dito sa cell group kasi ang cell group po, pinapaliwanag ang mga dahilan kung bakit kailangan nating mapabilang sa cell group na katulad po nito. Unang-una, hindi natin kaya ang mag-isa lamang sa ating pagiging Kristiyano o Christian life. Kailangan mo po ng guidance. Kagaya ng pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, kailangan po yan. Suporta po, spiritual. Ang tawag po dito. O encouragement about Word of God mula sa iba upang harapin natin ang mga may hirap na sitwasyon ng ating buhay. Ibig sabihin, ang isang tao po kasi kung nag-iisa lang siya bilang isang mananampalataya, kulang eh. Paano ka mag-a-adapt kung walang nagpapakain? Tama? May ilaw ka, kung ang ilaw mo, dahil sa mga nakapaligid sa iyo, ay hindi maganda. Minsan, dahil sa mga napapakinggan mo, binabato ng kaaway sa iyo, minsan, naapektuhan ka na, aandap-andap na yung ilaw mo. Baka pag biglang namatay yan eh, sugabang mo na sila lahat. Pare-pares na kayo nasa kadiliman. Kaya nga po, kailangan yung katulad ng ginagawa natin, katulad nito, dito po nalulog ng Diyos. Nagpapalakasan po tayo dito. Amen. Una po sa lahat, yung pangalawa, kailangan po, meron tayong sariling debosyon sa Panginoon. Time with God. Oras para sa Panginoon. Ano po ba yung debosyon? Ito po yung debosyon kasi ginaganawa po ito pagkagising mo ng magang-maga. Siya dapat ang inuuna mo. Amen. Amen. Napakalaga na dapat
inuuna natin ang Diyos, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi mo, ito yung pagka-Diyos ng ating Panginoon sa iyo, ano ba yung pagka-Diyos? Ibig sabihin, gawin mo siyang number 1. Amen. Amen. Amen po ba? Pahalagahan mo ang pagka-Diyos ng ating Panginoon sa buhay natin. Sapagkat, sabi nga, tayo po, tinanggap natin ang Panginoon bilang hari, tagapagligtas ng ating buhay. Pag sinabi mong hari, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, lahat ng plaplanuhin mo, dapat pinapaalam mo sa hari mo. Hindi ko yung magdidesisyon ka, hindi yung gagawa ka bago mo sabihin doon sa hari mo. Ibig sabihin, wala kang ibang gagawin kung hindi hintayin mo kung ano yung pag-uutos sa iyo ng hari mo. Kung ano yung plano niya, yun ang mangyari sa iyo. Amen po ba? Amen. Tandaan niyo po, pinaupo niyo po sa trono ng inyong mga puso, ng ating mga puso, ang Panginoong Jesucristo bilang hari tagapagligtas ng ating buhay. Dapat igalang po natin. Amen. Mahalaga po yan. Amen. Pangalawa, palagi po natin pakinggan ang salita ng Diyos, basahin ang salita ng Diyos. Amen. Devotion po yan, personal devotion, panalangin, at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa panalangin po, sabihin mo na yung gusto mo. Humingi ka ng tawad, bago ka mag-umpisa. Purihin mo ang Diyos. Humingi ka ng tawad, hingin mo ang gusto mo. At tugunin mo naman, tignan mo naman kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo sa araw na yun. Unawain. Amen. Kasi, kaya napakalaga po ang salita ng Diyos. Bakit? Ito po yung pagkain ng buhay natin. Amen. Hindi ka mabubuhay kung walang pagkain. Dahil di spiritual. Hindi ang haba buhay mo. Wala kang buhay na walang hanggan kung wala sa iyo ang salita ng Diyos. Wala sa iyo salita ng Diyos. Wala sa iyo si Kristo. Wala sa iyo Holy Spirit. Wala sa iyo ang Ama. Kailangan nasa iyo ang salita ng Diyos para manahan sila. Tandaan niyo po, sa dyan, pagbabasahin niyo po, napakalaga. Umpisan niyo po magbasa sa aklat ng dyan. Nandun po ang tamang pamumuhay na itinuturo ni Kristo. Andun din po yung katayuan niya bilang isang tagapagturo, isang pinuno, isang Diyos. Makikita niyo po sa dyan. Kaya nga po, napakalaga na naiintindihan mo yung salita ng Diyos at nakikilala mo siya ng lubusan upang pagdating ng araw, pag tinanong ka nila, kilala mo ba yung Diyos na tinatawagan mo? Amen. Paano mo siya kilala? 110%. Sabi mo. Amen. Amen. Bakit? Paano mo siya nakilala? Kasi siya nagligtas sa akin. Sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga napakalaga sa buhay ng isang tao na alam mo, kilala mo yung pinaglilingkuran mo yung Diyos. Eh baka mamaya hindi nyo kilala Diyos nyo. Mahirap. Kawawa tayo. Tandaan niyo po, ang Diyos natin, Diyos ng mga buhay, hindi pa mapatay. Amen. 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 Ito po tayo. Dito sa ikalawa, sabi nga, manatili at isalig ang sa Kanya ang ating buhay. Ibig sabihin, manatili at isalig ang ating buhay sa ating Panginoon. Pag sinabing manatili, alam niyo po nag-i-stay, parang isang bahay, may nag-i-stay katulad niyo. Eh kayo po'y gumagawa sa loob ng bahay, tama po ba? Ganun din po. Pag nag-i-stay ka sa Panginoon, dapat gumagawa ka sa salita ng Diyos. Kapag gumagawa ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin, titiwala mo yung sarili mo sa Diyos. Yun po ang malaga. Doon po nakikita na ang totoong nagtitiwala sa Panginoon yung gumagawa sa salita ng Diyos. Ikatlo, sabi niya, magpakatibay sa pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan maging matibay ang iyong pananampalataya. Paano po magiging matibay? Sabi nga po sa Romans, sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, sabi nga, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. Pero number 1, kung may pananampalataya ka, dapat may gawa ka. Kasi faith without work is dead. Kaya kailangan magkalapit palagi yun. Pananampalataya at saka gawa. Kung naniniwala ka talaga sa Panginoon, nagtitiwala ka, gumawa ka ayon sa salita ng Diyos. Amen. Dito po sa Kawikaan 28:20, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Ganyan po. Maging tapat lang tayo sa Panginoon eh. Yung blessing ni Lord, bahala siya magbigay sa atin. Yung nananagaan sa pagpapala. May nabasa ako sa atin, sa libro. Sabi niya, kung mahirap ka daw, magmula ng pagkabata, pag umabot ka raw ng 39, at mahirap ka pa rin, kasalanan mo na yun. Tama po ba yan?
Oo, kasi alam mo, nahihirap ka eh. Namulat ka sa kahirapan, tapos hindi ka pa nagpursige. Tamad ka nga. Ika-4 po, maging mapagpasalamat. Pag sinabing maging mapagpasalamat, anumang sitwasyon ng buhay, pasalamatan po Amen. natin. Amen. Eh bakit, Pastor, dumadaan kami sa pagsubok eh, kailangan pa ba magpasalamat? Pasalamat ka. Bakit? May purpose siguro. May plano Ano ba yung si pagsubok Lord. na dinadaanan mo? Wala kang pera. Kaya ka walang pera, sinasanay ka na Lord. May pera ka man o wala, dapat masaya ka Oh, nagtitiwala sa Diyos. amen. Kaya nga po, meron po ba rito na nagutom na hindi kumain? Walang bigas, pero hindi po ba kayo nakakain? Nakakain. Purihin ng Diyos, ganyan kabuti ang Diyos. Amen. Hindi nagpapabayaan. Amen. Amen. Kaya number 1 po sa lahat, sabi nga, dapat mapagpasalamat. Amen. At saka number 1, pangalawa po, kailangan din po nating rito. Ang huli po pala, kailangan din po natin talagang umatin sa Diyos. Sinasabi ko po. Apo. Okay. Hindi. Lagi ko itong sinasabi sa mga linggo. Gusto nyo maligtas. Amen. Kung dito pa lang sa lupa, hindi mo na magawa yung naisin ng Diyos na pumunta ka palagi sa church. Sa langit pa kaya gusto mo pumunta. Eh dito, lalakarin mo lang. Dito, sasakay ka lang. Nandun ka na. Eh yung langit na hinangad mo, tumingala ka nga. Mas mataas yun. Kung dito mo pa lang, hindi mo magawa yung pinapagawa ng Panginoon, paano ka pa makakarating sa mga? Dahil. Number 1 po yan. Na dapat natin palagi unawain sa sarili. Oo nga naman, di ba? Oo. Yung gawain nga ng Panginoon, hindi ka makapunta. Yung pa ka lang sa langit, gusto mo po. Di ba? Tandaan niyo po, kasama natin ang Diyos. Huwag po Amen. kayo mag-alala. Amen. Amen. Lalo po, kapag yung kayo nang nag-aakay sa mga kaibigan ninyo, kapatid ninyo, kamag-anak ninyo, tara, sama tayo doon sa may gawain doon sa bahay namin. Purihin ng Panginoon kasi nagiging blessing na yun para sa iyo. Pagdating ng araw, isang corona yun Amen. para sa iyo. Amen. Amen. Basta ang importante na alagaan. Sige po,